TLPH kasi sila magdidikta nung pacing nung magiging drafting stage natin. Kaya nga sa pagpasok sa ating drafting stage, lahat ng ating online viewers, anong hero ang gusto mong makita? Kasi ngayon, binana si Chip, binana si Fovius, binana si Harit, binana din si Ubi. Grabe, ito, direct attack talaga from TLPH. Kelra. Kelra. Kelra is the main target. Siya ang minamataan dito ng drafter ng TLPH. Of course, that is CJ and Coach Saire. And maganda itong start na to kasi usually you'd see Fnatic Onyx, like, draft compositions heavily around Kelra. Lalo yung idea ng Ruby, yung idea lang na post 5 minutes, wala nang gold lane, hindi na nag-exist yung lane yun sa mga mata nila. Basta ready sila lumaban, lalaban sila. Actually, medyo mababa nga yung yung control nila sa mga turtles, sa mga lord. Kasi itong Fnatic Onyx, I would say they're the masters of turning. They're the masters of turning in the objective fights. Kung kaya mo ipanalo yung team fight, wala na silang pake sa turtle at sa lord. And sa totoo lang, no, kahit naman makuha ng kalaban yung Lord, makuha nila yung Turtle, kung mauubos naman sila, hindi rin nila magagamit yung objective. And I think in terms of gold, lamang pa rin kung maubos nyo. As in, kahit pa sabihin natin 4-4-1 or 4-4-2, kahit mapunta pa sa kanila yung pagong ay most likely mas lamang sa pera. Pero ang isa sa mga kailangan din ay take note doon, I do feel like pag umabot ng mga, let's say, Evolve Lord, yun na yung parang hindi mo talaga pwedeng ibigay yung objective kasi medyo malaking bagay ng Evolve Lord. And kung babalikan natin, sinasabi natin OMG is the late game kings. Pero TLPH yung unang bumasag doon. Sila yung tumalo beyond the Omega timers against the Barangay. Comeback nga yun. Diba? Comebackception eh. So, TLPH now, they have the Roger priority. Nandiyan din naman yung Edith. Wala na yung Harit. So, it's just a selection between those two. Wala na rin yung Oyabak. So, they go for the Roger, okay? Ang maganda rito, it's a flex. Pwede mo ilagay sa jungle. Pwede mo ilagay kay BeneQT. But Fnatic Onyx, wala na yung kanilang mga super gold laners. Yung kanilang king pwede mo ilagay sa XP and the Roam and also yung Zask. I do feel like, ano pa nga ito eh, baka nga i-flex pa yung hero ni Prince hanggang third pick. Kasi nandiyan pa yung Louis, nandiyan pa yung Valentina, yung mga favorite niyang talaga, mga kakaibang heroes. And if ever, no, kung kunin nila yung Edith, but Even when all There you is go. over. So this does tell us na pwedeng mataas ang chance na makita natin yung Edith sa Rome dahil wala na rin naman yung kabayo. Pero pwede pa rin naman yung mga tol nila Grok na ang hirap sitan kapag dig ka kasi kaya ka i-face check niyan, wala siyang paki sa nararamdaman mo. And alam mo, interestingly enough, no, TLPH ang una nagpakita ng Edith in the Rome Grok in the XP. Pero ginawa na rin yun ng FNOP. Kaya naman sabi naman ni Coach TikTok via again the Daily Tribune, we could have played better the past few weeks. So we thought now might be the time to try Zyda. Wow. Let him show what he can do. grabe, no, parang yung tiwala din talaga ng coaching staff kay Zyda. Yeah. I think it's, kailangan nating ilagay yung bigat ng decision na yun. Kasi considering na ang kapalitan niya dito ay si Carl Easy, hindi biro na papasok siya bigla in a time where honestly speaking, medyo nagsisecure pa sila ng mga puntos. Kaya masasabi ko talaga dito na yung mga substitute ng Team Liquid, solid. Solid talaga. Oh. Hindi sila laging liquid, no? Ang lupit. Solid din yung mga substitute ng Liquid Philippines. Pero again, proven na kasi yung track record ni Zyda. He's had fantastic games again across the board of their participation in MPL PH history. Kahit nga in the international tournament. Kung maalala nyo, di ba, back in 2022, tinalo ng Echo Proud yung Echo Loud. And that was with Zyda as well. Yes. So talagang proven and tested itong mga players ng TLPH. Kaya solid na solid talaga yung kanilang mga performance. Now, Fnatic Onyx, they decided to remove the Grok themselves. And Liquid Philippines, tinanggal nila yung Minotaur. Maybe up next is the Jawhead para at least wala yung normal na answer versus the Tigreal. By the way, shout out kay, ano nga ulit name ni ate? Pia. Si Pia. Yan. Shout out kay Pia. Oh, may pinapatunayan yan eh. Oh, kasi nakita ko yung video ni Mara eh, di ba? Parang Dalawa na sila may eh. 1v1 eh. Dalawa 1v1 with the great one eh. No? Grabe. Isa ka talagang heartthrob, Kirk. Grabe But then, they will choose to go with the Claude Bat. Imagine mo, no? From being an architect to being a heartthrob. Iba. Yun ang career shift. Oh, siya ang heartthrob ng mga architect. Tama. Shoutout sa mga T-square dyan. Comment nyo na yung mga hindi gumagawa ng plates. What? Baka Cho X, baka Cho Gold. to. Pwede pa. Nalaro na lang yung Cho XP actually. Kay Kirk, ay naku, kinuha yung Arlot. Well, it's gonna be up against Cho though. So, medyo okay lang din naman for both sides. Ang question na dito is, gagawin ba jungler yung Roger? Knowing na may Cho din and Edith sa kabila, I think it's safer to put the Roger on gold. And then hanap sila ng talaga Hayabusa, Julian. Actually, nga naman. Third time, ever since Zyda debuted here in the MPL Philippines Season 14, he's picked the link 3 times. Mincy Afreya. Fighter gold, Kelra. Ayun na, dito natin malalaman kung Ayun yun na yun. magpa-fighter goal pa. Pero grabe, 3 games na nagling si Zyda in his time here in the MPL. At least for the season. Kaya naman parang kung manalo pa to, sabihin natin Team Liquid wins game number 1. Pakiramdam ko oras nang tignan yung options against Zyda's Ling specifically. Parang pwede nang pwede nang respetuhin kasi talagang alam natin gumagana talaga for TLPH. So they go for the safe route, which is the Moscow. It's a decent laner against the Roger and kaya niya nga i-match yung macro advantage ng isang Ling.
Ang worry mo lang dito is yung group of potential ng TLPH kasi the Moskov takes time. Kailangan either maganda yung start niya or talagang naka-cover yung Fnatic Onyx sa mid-game. But then again, it's their signature playstyle. That's true. And iniisip ko nga rin, sino yung magbo-burst doon sa Dominator's Descent ng isang Zas, no? Dahil at this point, mabilis yung damage mo, but I don't think that they have enough sustained damage para umiwas or mag-burst doon sa Dominator's Descent na binabato ng isang Zas. And grabe dito, no, aside from early to mid-game potential, wala nang ibang kinalalamangan ang TLPH. But then again, dali nyo na kami sa ating laro. El Clasicong harapan ng Ling at Fanny ang ating matutunghayan sa ating star match ng Welcome week to number Mobile 5. Ladies and gentlemen, Team Liquid PH versus Fnatic Onyx Philippines. At kami pa rin yung mga kasama. Ako nga pala si Burrito, of course, ating mo Chantel. Dami nating haabangan. Oh, this is it po rito. Parang ito natin yung mga classic heroes na ibinanggit po. At talagang kaabang-abang kung magkakaroon ba tayo ng mga minigames. Pagdating doon sa mga purple buff at nauna si King Kong by the way na matapos doon sa kanyang initial na pagkuha ng kanyang purple buff. At si Brusco ay more on vision lang naman. Yun nga, pinangangatawa na naman ni Brusco ang kanyang pangalan. Binubruso niya pero masyado ata siyang malalim. Flicker ay na-burn. Nakagad dito ng kanilang roamer. And going back to sa sinasabi mo, parehas purple buff dependent yung mga jungles na hawak ngayon ng Fnatic Onyx at Team Liquid PH. At aabangan natin mamaya ang harapan ng mga tawag dito, Mga purpleista. mga purpleistas. Yeah, no, the Purpleistas Unite para yun sa ating game. So, since nabanggit na yan, magkakakitaan yung mga Purpleista. Sinong Purpleista ang mas purple para dito sa ating game? But yeah, jokes aside, very dependent nga kasi sa purple ba? Oo nga eh. Tsaka ang magmamatter dito kung gaano ba kaliksi itong si Bruce at si JP sa pagprotekta ng kanila mga purple buff. Pero speaking of protection, dito naman sa may bandang itaas, Kelra Benny Cutie, isa rin to sa mga hinighlight kanina sa Infinix Game Tambayan. Ang daming mga statistics na pinakita, pero magkaiba kasi ito ng galawan eh. Si Benny more on bagyuhan eh, no? Oo, Si Kelra more on harapan. Oh, parang bigla-bigla na lang may nabubuo na palang sama ng loob si Benny. Sama ng panahon. Para siyang 5-stack rager. Yung parang kung minotor lang yung hero niya, bigla na lang siya magdadamog. Magra-rage, oo. Si Kelra naman, hindi, pag-usapan natin ito, ano ba problema mo? Parang Oo, haharapin. No, nga, no? Tsaka, ang maganda dito, no? Kasi, again, Brusco, kinukulit na naman. Ito yung minigame na pinag-usapan natin. Nandun yung Jet Kundok. Ang sakit ng mga normal hits ni Brusco, Oo, nakaano din kasi dito yung may damage na emblem. Ayan na, nasa ikay na, ay, sumulot nasumpo. ko. Parang ano lang to, pakitaan mo na ng tricks pag mga early game talaga. Parang vision kasi, kailangan mo lahat ng mga pwede yung pindutin. Pipindutin mo talaga. Kagaya ng Wild Slash na napindot dito. So, pinindot na din ni Super Prince, so kaya Eternal Guard, tapos si Brusco na dito, si King Kong dadating na rin. So, inside na pa rin. Di ba nakakuha dito ng third death na first blood pa nga? Si Brusco. Uy, hindi pa sila tapos dito. Ay! Malit ang buhay ni Saida. Kailangan niyang umatras. Pero habol pa rin ang Fnatic Onyx. Hindi lang tumama yung si Bat. Pero makati ang damage mula kay Super Prince. Harapan ng parehas na mid laner. Grabe talaga yung palitan dito na ating dalawang kupunan. Fnatic Onyx Philippines, sila naman dito pagdating dun sa kills. But TLPH nakasecure dito ng third death. Grabe naman si King Kong. Natagpuan sa jungle ng ibang jungler. Ibang klase. Again, unang death ito ni Saida. At nakakatakot yun. Dalawang kills na kagad nakuha. May sipa rin nagagawin. Kasama pa yung Purify from Benny QT. Pero going back doon sa sinasabi natin, 2 kills na kagad si King Kong. Kung ikaw ay pani user, tuntua ka dito. O, tsaka lahat ng ano dito ng mga kills ng buong team. Nahawakan niya rin kasi meron din siyang isang assist. Kaya naman, 2,200. Para dito kay King Kong, meron na ring Blade of Heptasis. Kaya naman pala, Kati. nanunuot sa sakit. Dito yung mga pa-cables ni Kuya King Kong. Bumabakat no? Bumabakat sa balat yung mga... Masikip. Masikip. Bumabakat sa balat yung mga cables dito ni King Kong eh. Pero ang gusto kong ginagawa naman dito ng Team Liquid PH, hindi nila hinaharapan, hindi nila nilalabanan yung early power spike na nakuha ni King Kong dito. No? Makikita natin na medyo tahimik din ang galaw ng Team Liquid PH. Check ng mga bushes. At si Benny Cutie ay pinoprotektahan din talaga. Nakikita naman natin from JP at also dito kay Sanji. Ito yung kinaganda naman para sa Vision, kung Vision lang din para sa TLPH. Meron naman silang kilo. Bro, Sanji! Napaano, Dominator's Crescent. So very crucial yan. Kasi magkukooldown pa yung ultimate niya later on. At hindi yan magiging available para doon sa third death na pwedeng kuhanin ng ating dalawang kupunan. Ito na guard para dito kay Super Friend. At talaga, dinidisrupt nila yung jungling pattern dito ni Zaida. Ay, talagang ginugulo. Ay, si Bruso. Grabe, parang varsity ng long jump. Umahabol pa eh. Mala Olympics. Kung gumalaw itong si Brusco at pinapangatawanan niya talaga na makukuha na ng Team Fnatic Onyx Philippines ang pangalawang pagong ng laban na ito. So parang ang pinaka-formula ngayon ng Fnatic Onyx is guluhin natin sila bago pa mag-objective para makakuha tayo ng mga resources against them at hindi na magamit doon sa third tennis na sabi natin. Brusco, ginamit na yung flicker pero na-implosion ni JP, ginawa niya rin yun isang game. Temos of Blades para ito kay Zaida pero natin ang sa kanila si Kenra. Ito na sinasabi, hinaharapan niya ngayon si Daddy JP and Daddy JP is down. Kenra, ito na pag-usapan daw kung anong problema. Hinarap na kagad eh. Pinace to face ng big. Namunaw kagad si Sanji, ladies and gentlemen.
Grabe si King Kong! Oo, parang from north to east yung naging play doon kasi kakakuha lang ng kill against JP at Tuberecho pa doon sa may middle lane. Kaya naman, Fnatic Onyx Philippines nagkaroon sila ng space, sirain yung torre doon sa may top lane at lamang sila Burrito pagdating sa gold. Grabe, 2.1k kagad. 1.5 ang ating kill score at lamang ang Fnatic Onyx Philippines dito. At ito na naman yung panggugulo ni Brusco. Isipin mo yun. Kumbaga wala na siyang sinasanto dito. Wala na siyang iniisip na iba kasi alam naman niya na any moment makakataka siya. May Jeet Kondo, may Short Po, Retribution na ginamit at nakuha din ni Zaida yun. Oo, kailangan talaga ng mga resources as much as possible ay makuha din na talaga ng TFPH para mapadikit yung kalamangan dito ng kanilang kalaban. At siguro ito yung nagiging effective no, para sa Fnatic. Kasi parang napapansin ko ba rito, lahat ng mga pwedeng daanan ay dinadaanan. Malamang pwede ng daanan. Daanan nga eh. Ibig ko sabihin, yung mga supposedly dadaanan ng TLPH, parang hinaharangan na nila bago pa sila makarating doon. Pinipredict talaga yung mga galawan. May sipa din na gagawin. At na-shoot pa nga doon sa skill from Super Friends. But more on books lang, pinakagusto ng Mohanes. Grabe, the third doon sa may bottom lane. Nandito na si Kirk, kasama si Kela. Ay, ayan na naman sa may middle lane. Napagamit na naman ng Dominator's Crescent. Mapipilitan, napadaanin doon at i-front pa para makapag-clear na minion wave. Yeah, ang sakit dun mga cutthroat play mula dito kay King Kong. Parang ano yun, kapag hindi nakaka-cable si King Kong, nanginginig yung mga daliri eh. Parang ganun Pangatal. nangangatal yung mga daliri. Nangangatal. Kailangan niya talagang kumable at nararamdaman talaga natin. Coming into the 7 minute of this game, isipin mo aga pa nito, game number 1 pa lang. Pero yung prowess pagdating sa isang Fanny ay pinapamalas na kagad ni King Kong! Oy! 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 Ayan na. Kung may balls, ilang cables yun? Nabila ko 64. Parang Crayola lang. Dahil nakukulayan na rin dito ng F-Nope. Yung turtle, manireset lang. Pero ginamit na nga dito yung conceal. Si Zaida, si Silip saglit para magkaroon ng vision doon sa objective na pwedeng kuhanin. At yung minigame na sinasabi natin, parang meron sariling minigame. Si King Kong doon sa may middle lane. Oo nga eh. Tapos yung minigame ni Brusco, tinatao lang niya kung saan dadaan itong si Zaida. Actually, kahit nga nasa pader si Zaida, sinisilip-tipid niya. Ginagawa niyang puno ng mangga eh. Sinusungkit niya si Zaida eh. Doon sa laban na iyon at nakikita natin ang kaliksihan talaga ni Brusco at kagalingan sa paggamit ng Xingqiu. Pero na-cancel yung dash dito ni JP at hindi niya naabutan si Kera. Oo, so parang kanina tinry din yan gawin ng TLPH. So medyo tinatry nilang papagalin dito yung tempo ng ating laban. So pinaka-inaabangan dito is magkaroon ng items kasi so far Sky Piercer and Windtalker pa lang para dito kaya Benny Cutie at mga pa-Sacred Hammer doon si Jamie para mapalayo or makatakas. Yun nga eh. Pero ngayon, si Brusco ay nakita na nila ang panggugulo talaga ni Kurt at ni Brusco ay nagiging epektibo. Ngayon naman ay babagalan ng Fnatic Onyx Philippines kasi nga naman yung unang Lord ang next na magiging target ng kanilang kupunan. Flow lang ng mga minions, kuha lang ng mga objectives kung meron man silang makukuha dito at dito kailangan magkaroon ng activation itong si JP. Kailangan niya maprotektahan lahat ng dapat niyang protektahan kasi yung itaas ay pinoflow na rin ni Kiko. Oo, huwag lang magkakamali na biglang may pumasok dito na medyo squishy dahil yung damage din dito ni King Kong ay super sakit na at si Kenra ay namataan na nakasira ng torre dito sa may bottom lane. So everything is looking good. Ngayon para sa Fnatic, napaputok pa yung added shield doon sa may inhibitor turret. Oo nga, doon sa may base turret. Naku po, available na rin pala ang Blood Wings ni Super Friends at Demon Hunter Sword from Kelra. So may peel ka talaga na i-expect coming dito sa Fnatic Onyx Philippines. And kung titingnan natin, ang naka-item, nakatatlo na rin pala tong si King Kong, no? Right after nung Hypnosis, Malefic Roar, tapos Hunter Strike. Masakit na to, ha? Oo, masakit na nga talaga. And kaya pala ganun na agad din katapang na bigla na lang nagpupok sa may middle lane. And if ever man kasi na hindi siya makasecure ng kill, parang nagagastos yung ilang mga spells, ilang mga skills from TLPH. Oy, Wait. Okay, si Kelra. okay. Nung huli ako nakakita ng gantong pwestuhan international tournament. Na-shotgun eh. Oo. Na-shotgun yung pinakahuling nakita ko niyan eh. Pero ngayon na magsisimula na yung unang Lord attempt from Fnatic Onyx, nakapwesto lang naman ng Team Liquid PH. Inaantay lang nila kung sino ang magsisimula. Habang apat na members from Fnatic Onyx ay nagkukumpulan na dito sa unang Lord ng laban na ito. Nasa malayo si Kelra kasi nga naman pwede siyang sumama doon at pwede rin kayong bumoto dyan sa community protection na lamang. Hindi naman ganun kalaki yung kalamangan ng Fnatic Onyx pero sila namang dito Oh, parang konti na lang yung magpapatay na yan. And Lord ay mabupunta dito sa side ng Fnatic Onyx Philippines. Habok si Ken. Tinrabaho. Grabe naman, hitting two objectives, two birds with one stone. Di ba? Oy, Ay, kaya natagpuan. Sa may bottom lane, laban sa dalawa, pinagkakalmo ni Benny Cutie. Tumitin natin si Salmon. Ay! Napay pa! Pinamay counter dito para kay King Kong. Pero yung buhay pa rin si Kenra. Ito na nabigyan na ng dalawang players sa TLPH. Ganun kakigil ngayon yung mga players natin sa isa't isa. It
takes 4 para sa Team Liquid PH para ma-take down nito si Kera. Nakadalawa pa nga ang Fnatic Onyx Philippines. Kasama nila yung Torre dun, Lord rather, doon sa may bandang ibaba. At tuloy-tuloy ang pag-abante ng mga Sonics. Sobrang linis ng performance or pinapakita dito ng Fnatic Onyx Philippines. Now for TLPH, again, more on malawak yung AOE ng kanilang crowd control. Parang gusto mo is more on apat, tatlo, dalawa. So probably ganun ang kanilang inaantay para magkaroon sila ng sabihin na natin perfect initiation against Fnatic Onyx Philippines. But since this is just level 1 na Lord or unang Lord, ay madedepensahan dito ng TLPH. Pero pumutok na rin yung gitna at masira na nga yung bottom lane. Yun nga, nasusubok talaga yung dynasty na nabuo ng Team Liquid PH noong mga panahon na Echo pa ang kanilang ibinabandera. Ilang sabihin din natin na marami na ring mga tournament, marami na ring mga pinagdaan ng games ang Team Liquid PH na nadaan sila sa ganitong klaseng sitwasyon. So alam natin na may gagawin talaga, pero may gagawin natin para Onyx. Oo, nakabang dito si JP nasipa na, pero buhay pa rin. Grabe yung Sacred Armor! Implosion mahuli dito at makapatay na nga si King Kong. Tingnan natin kung makakabawi pa ditong TLPH. But so far, walang casualty para dito sa kanila. Ginawang raketa si King Kong doon, pinagpasapasahan ng mga members dito ng Team Para Liquid. nag-bungee jumping. Oo nga na-imagine ko nga, badminton ginawang raketa, pinag-aampas dito ng Team Liquid PH. Pero makikita natin, lamang pa rin naman ang mga Sonics dito, pero may go signal ata para sa Team Liquid PH. At wala nang buhay si kanila doon na maaabutan pa, makakapag-dash away pa rin. So aalis ngayon ang ating mga players. Take note, 5 seconds bago magkaroon ng purple buff dito yung Fnatic Onyx Philippines. Napaka-importante niyan kay King Kong, pero buhay na rin siya at nakapwesto rin naman yung kanyang mga kakampi just in case na mayroong lumapit from TLPH. Gusto ko lang sabihin na ang Fnatic Onyx ay nananatili pa rin sa kanilang kumpletong torre na nakatindig sa kanilang team. And Benny Cutie, kumbaga, pagka mga ganitong panahon kasi, ina-expect na natin si Benny na bumubuo na ng bagyo yan. Kumbaga, iniipon niya na lahat ng mga Columbus Clouds, tama ba yun? Basta mga Columbus. Cumulus ata yun. Oo, ang natatandaan ko lang Nimbus Nimbus na yun, basta yun na yun. Mga clouds na iniipon niya na yan para lang mabuo unti-unti yung mga bagyo na paplanuhin nila. Kaya lang kasi, hanggat hindi pa basag yung mga torre dun sa pwede niyang Mahihirapan pagdaanan, sila. mahihirapan sila eh. Oo, kasi hindi pa siya talaga makakalalim, hindi rin siya masyado makakapag-split push kasi pwede din siya targetin anytime dito ni King Kong. So si Brusco ay sino kaya ang pwedeng sipain anytime? Grabe, napakatapang ni Brusco dito. No? Kanina ko pa nakikita yung kasi tiwala siya sa mga shoot po, Oo. niya eh. Pag umaapoy talaga yung kamay ng hero mo, nakakatapang yan. O yan, di ba? Pero ang ginagawa lang dito ni Sanji, iaharap lang niya. Pero may Ayun naman naman. gagawin. Final slash, kaya makapalis dito mga players ng Fnatic Onyx Philippines. So magandang depensa para dito sa TLPH dahil makakasecure ng purple buff dito si Zaida. Pero Sonics pa rin ang makakakuha ng Lord. Napakaganda ng ipinapamalas ng Super Family. Fnatic Onyx Philippines, nagiging malinis ang nagiging trabaho nila dito sa laban na to. Again, ang nakataya dito, masasabi ko, ang dynasty na nabuo dito ng Team Liquid PH. Nung una nilang paghaharap, umabot ng game number 3 at naipagtagumpay ng Fnatic Onyx yung laban na yun. Ngayon naman, naata sa depensa ang Team Liquid PH. Well, kung kits lang ang pag-uusapan, kaya naman nilang dumepensa pero may kabitinan nga lang sa clear wave yung lineup nila. Oo, kasi dito parang panakasipa na isa si Brusco, kailangan. It's either JP na sabang implosion. Tingnan natin kung magagawa nila yan. Implosion dun sa may ilalim. Habang si Kirk Ebe, mapapalayo. Nakabol si Kirk Ebe sa blades at makukuha na nga. Dito ni Benny Cutie, si Super Prince. Then, ginamit na yung Winter Crown. Dali na si Brusco doon. Double kill dapat kay Benny Cutie para kay Tribbles. Para dito kay King Kong. Grabe yung palitan dito ng mga players natin. Pero final slash na naman. Para dito kay Sanford. And 2, 3 for 1 trade. Para dito sa TLPH. Ganda na naging bawi doon. At yun yung sinasabi ko na kailangan paganahin ng Team Liquid PH yung crowd control na meron sila. Benny Cutie nakakuha ng mga kalmot doon sa may bandang ibaba. Pero gusto nilang trade. Alam nila na may nagkakabang doon sa may purple buff. Pero natulugan kagad ni King Kong. Oo, si King Kong ay nasa ibang Dimension. Oo, nasa ibang dimension siya. Kung nasa top dimension, ito bottom dimension. Huwag lang may sisilip na medyo malambot dito sa may orange buff anytime. Dahil baka magti-TP out muna siya or Okay. hindi, aalis muna. Galing ng ginawa ni JP doon. No? Alam niya na baka may tao doon. Yan naman talaga ang ginagawa ng mga roamers. No? And based doon sa veterancy rin kasi, sa tagal na ng experience ni JP, ni Daddy James, minsan na rin siyang nabiktima ng mga bushes mga ganong bush, no? Kaya kailangan niya talagang protektahan din. Yung mga ganun, actually, yung magpapakita ka lang sa mapa, malaking tulong na kagad yun, Yes. no? Para sa kaalaman din, ng mga nag-RG Oo. dyan. Yung presensya mo lang kahit wala kang ginagawa, basta alam ng kalaban mo Na na nandun. may tao doon, wala kasi silang idea kung gaano kayo karami. Shoutout, sakto magre-reset na rin. Ayaw nga, 6 days, 7 days. 7 days. In 7 days. Ganun po mga ginagawa ng roamer. Kami kasing mga mythical immortal. Ikaw lang. Ako lang ba? Kami kasi mga mythical immortal, ginagawa talaga namin Wow. yan. Tingnan natin. Kala mo talaga tatagal yung 100 stars ko eh, no? Anyway,
yung Lord ay mabubuhay na rin in less than 20 seconds. Kaya naman nagre-ready na dito ang Fnatic Onyx Philippines. Team Liquid PH, pinipilit din ang kumontrol ng wave. Wave! Oh my God! Speaking of wave, kumaway si King Kong kay Zaida. Smile in wave eh. Smile in wave ni King Kong doon na hit and run literal. Actually, hit and cable. Parang hello, love, goodbye. Hello, love, Yung mga goodbye. nangyari sa moment na yun, kaya dahil dyan, Fnatic Onyx Philippines, sila ang magsisimula ng Lord at malamang sa namang ay hindi na makakapag-contest dito, Team PH. Masyadong malabo dahil wala nga silang retry holder. Makukuha ito ng Fnatic Onyx Philippines. 17 minutes and 44 seconds pa naman mabubuhay yung next na Lord na aantayin natin. So aabot ang 5 members dito ng Team Liquid PH, specifically itong si Saida. Pero kasi may mga Ay, na naman waves si sila ng Brusco. minions. Ito na naman si Bruce. Kailangan umatras dito ng Team Liquid PH. At na successfully ay mababasag yung Torres sa Oo, itaas. nasira na nga lahat dito naman inhibitor turret at wala pa nga yung Lord nung moment na yun. So, sinabi kanina din po dito na meron namang kit dito yung side ng TLPH. Although, medyo may hirapan sila pagdating doon sa Clear wave. Oo, yung clear wave nila kasi parang more on single target yung kanilang sabihin na natin mag-clear talaga. So, ito na yung Lord. At itatry na iliko na ni Dr. JP dito sa ating laban habang si Kirk na nakabang lande kung sino pwede pwestuhan. Take note na si King Kong ito sa may bottom lane. Pwede na naman magkaroon ng kanyang cable para bigla na lang pumasok. Ito na naman yung implosion na sinasabi natin. Pero hindi sapat! Dahil Fnatic Onyx Philippines nagpakawalang tao. Purito, sila pa rin sa K1. A decisive win mula sa mga Sonics. Medyo kinabahan pa dahil ng overshoot yung pag-cable doon.